Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Teo Moreno. Sabi niya, "Did you catch Vicente Tito Soto's speech earlier? Notice that he made no mention of the corruption scandals from 2022 to 2025 under Marcos administration. Instead, he focused on Duterte, particularly on the 2017 budget. In the coming days, ito na, parang warning. Expect the Senate to launch investigations targeting the Dutertes, those who serve under Duterte administration will likely be summoned to testify. The real objective here is clear: to link every issue to the Dutertes so that the actual anomalies committed under the Marcos administration get buried and forgotten. Buong bansa Bulaga. So ito, opinion lang ito ni Teo Moreno. Nasa atin na kung paniwalaan natin siya o hindi. So, Blue Ribbon Committee hearing, I don't know sa inyo, to me, very satisfied na ako sa nasimulan ni Senator Marcoleta kasi lumalabas na yung katotohanan. Yung sinabi ni Sara Diskaya, hindi naman gospel truth na lahat ng sinabi niya, yun na yun. Kailang, sabi nga ni Mayor Vico Soto sa kanyang post tungkol sa pahayag ng Madiskaya na meron talagang mga lawmakers, DPWH officials, plus of course contractors na may kasalanan. Ganon din ang sinasabi ni Senator Lacson at Mayor Magalo. Kaya yung sinabi ng mga Diskaya, halos ganon din ang sinasabi ni Mayor Magalong at Senator Lacson. Kaya lang, yung mga pinangalanan niya, it's a big question mark kung sila ba talaga. So at least, meron na sanang simula. From there, pwede nang kung sa investigation pa, may lead na. Kaya yun, ang ganda yung nangyaring follow-up kahapon, yung yung isang contractor din, yung babae na siya ang inuutosan na magkuha ng mga lisensya at siyang nagde-deliver, ilan yun? 245 million. Very clear yung kanyang testimony. Sinong tumatanggap? I don't know, sa ngayon bagong leadership, kung itutuloy nila yung mga lead na na-establish under the Marcoleta chairmanship. Sana nga. Kung ang chairman sana ng Blue Ribbon Committee is Senator Lacson, para sa akin, no worries. Kasi napatunayan na ni Senator Lacson ang kanyang katapatan sa bayan pagdating sa usaping budget. Ayaw niya talagang nasasayang Or, sino pa? Senator Pia Cayetano. Siya man ang alam ko, siya yung Blue Ribbon Committee chairperson ng 19th Congress. Kung Pia Cayetano sana, okay. Kaya lang ngayon na si Senator Risa Hontiveros ang inilagay, I don't know sa inyo kung may tiwala ba kayo kay Senator Risa Hontiveros na ang ipurso niya is talagang ilahad ang katotohanan
Duterte man yan, Marcos man yan, Pinoy man yan. Kasi nga, matagal namang issue itong corruption sa DPWH. Kahit saang administration meron yan. Lumala ng husto ngayong Marcos administration. Ang naririnig ko lang mga kwento ng mga contractors, panahon ng Duterte, meron ding komisyon. Kaya lang maliit, 5 to 10% lang. Yun ang naririnig ko. So, bawal pa rin yun. Kaya lang, hindi mo malis eh. So, Aquino administration, wala akong kwan. I don't know kung anong mga komisyon, but satisfied ako pagdating sa infrastructure work, yung execute ng projects, Aquino administration, Duterte, satisfied ako. Kaya nga, walang issue tungkol sa ginagawa ng DPWH itong panahon ng Pinoy and Duterte administration. Matino si Secretary Singson, Pinoy administration, Mark Villar, to me, matino rin. Ito na lang. Kaya, I don't know anong mangyari ngayon. Tama ba itong opinion ni malalaman natin in the coming days na puros Duterte na lang, in the same manner yung missing sabongeros. Yun. Kinokonik na naman nila sa mga Duterte. Kaya nga may Quadcom. Sisimulan na sana nila yung Quadcom kung hindi pumutok itong issue ng flood control. Ano pa? Ito, mga idea lang ni Teo Moreno for us to think under, I don't know. Baka bubuhayin ulit nila ang impeachment case ni VP Sara. According, para diversion, para maalis ang atensyon ng tao sa flood control, ang pag-usapan, VP Sara na naman. Anyway, kasabihan, you can never put a good man or woman down. So, kahit anong gawin nila kay VP Sara, ang DDS, yung mga nakakaunawang taong bayan, lalong mapapamahal sa kanila si VP Sara pag ganito ang gawin nila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Mauna ni ang among saging lakatan nga among pagaputuson sa silupin para gyud nga maayo gyud ang iyang bunga sinaw. Pito ni siya ka sipi. Karon human sa pagputos sa among saging lakatan, mag-harvest na pud mi. So muna ni ang among saging lakatan nga among pag-harbison karong adlaw. So salamat gid kaayo sa Ginoo nga naanay panalangin. So gikuan lang gyud. Salamat gid kaayo sa Ginoo nga naka-harvest namin ani Saging lakatan. saging lakatan. Karon nalina na gyud mi. So muna ni ang bayad sa among saging lakatan. Salamat gid kaayo sa Ginoo ug labaw sa nagasuporta sa saging. Mga awas na gid mi sa among kalsyon. Salamat kaayo. Sige sir, sipi adayon. Nakura sa akin. Nakura sa akin. Kawang ka. Bunso ko ayo ang iyang unod oh. So among gitimbang. So 15 ka kilos ang isa ka bulig. So nalinan mi og tag 40 ani ang kilo sa among saging lakatan. So mupod ni ang iyan ni unang tanom ni Manoy Iki nga lakatan nga namunga na pod oh. So iyang giputo. So, siyam ni iya ka sipi. So mupod ni ang saging ni Manoy Boy
nga pito ka sipi yapon ni. So giputos niya para gid nga sinaw ang bunga. Sunod-sunod na gid na ang pagpamunga sa among lakatan. Kay naa na pod ang puso sa saging ni Manoy Boy. So salamat kayo sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa YouTube.